Paano kung yung kumpanyang nangangakong bibigay sa'yo ng malinis na tubig ay siya rin palang dahilan kung bakit nalulugi ang ibang mga negosyo? Pag-usapan natin yung isang kwento ng bilyon-bilyong kita na may kasamang mga reklamo nang di umano'y hindi nababayarang utang. 150 milyong piso. Imagine, yan daw yung halagang sinisingil ng isang subcontractor pa lang mula sa Prime Water na isa sa mga pinakamalaking water utility provider dito sa bansa. Isang numero pa lang yan, pero aminin natin, nagbubukas na agad ng napakaraming tanong. At alam nyo, sa likod ng ganyang kalaking numero, hindi lang yan basta figures eh. May mga totoong tao, may mga negosyong nasa bingit na raw ng pagkalugi. Sabi nga ng isang subcontractor, hindi natutungkol sa pera lang, kabuhayan na nila mismo yung nakataya dito. Sige, simulan nating himain to. Ang unang tanong, paano ba tayo umabot sa ganitong punto? Na yung mismong gumagawa ng trabaho, sila pa yung hindi nababayaran? Well, ang ugat talaga ng problema, simple lang. Marami raw sa mga kumpanyang kinuha ng Prime Water para gawin yung mga proyekto nila, yung mga subcontractor, ang nagsasabing hindi sila nababayaran. At hindi lang isa o dalawa ha, marami daw sila, ayon sa mga ulat. So, paano ba yung sistema? Dito, nagiging interesting kasi may mga layer pala. Si Prime Water, ipapasa daw yung kontrata sa isang, related firm, ang MGS Construction. Tapos, itong MGS naman, sila na yung kukuha ng iba't ibang mas maliliit na kumpanya para gawin yung actual na trabaho sa mga lugar. At pagdating daw sa bayaran, dito na nagkakagulo. Kasi, imbes na cash, ang alok daw minsan ay lote o kaya credit line mula sa isang bangko na, guess what? Related din sa kanila. Ang pinakamatindi pa raw dito, yung mga subcontractors, sila pa daw yung pinagbabayad ng interest sa mga utang-utang na kinuha nila para lang matakpan yung delay sa payment ng Prime Water. Medyo nakakalito, di ba? Okay, pero teka, hindi lang pala tungkol sa mga subcontractors ang kwento. Kasi yung issue ng bayarin, yan pa lang yung unang layer. May mas malaki pa palang usapan dito. Yung mismong pangako nila sa publiko. Ang susi dito, yung salitang CAPEX or Capital Expenditure. Ano ba to? Well, in simple terms, ito yung pera para sa improvements. Pera para pambili ng bagong tubo, para i-upgrade yung mga pasilidad, para syempre, gumanda yung serbisyo ng tubig. Ito yung pundasyon ng pangako, di ba? At dito raw, gumuho yung pundasyon kasi ayon sa mga pagdinig sa Senado, ang dami sa mga partner nilang local water districts ang nagsasabi, teka, nasaan na yung mga ipinangakong investment? Hindi raw natupad, walang nangyaring pag-unlad sa serbisyo. At itong sentimento na to, narinig natin mismo mula kay Senator Raffy Tulfo sa isang pagdinig. Ramdam mo yung frustration at pagkadismaya ng mga water district na umasa sa isang napakagandang alok. So ito na yung puzzle. May mga utang daw sa contractors, may mga sirang pangako sa serbisyo, pero may isang numero na parang hindi bagay sa buong kwento. At dito napapasok yung bilyong pisong tanong. Tingnan nyo to, sa isang banda may inireport silang kita na 1.35 billion pesos. Sa kabilang banda may utang daw sila sa isang contractor pa lang na mahigit 150 million pesos. Paano nangyari yon? Paano yung kumpanyang kumikita ng billion hirap daw magbayad ng milyon? At yan din mismo yung tanong ni Senator Tulfo. Diretsahan niyang sinabi sa investigasyon. Isang simpleng tanong na naglalaman ng bigat ng buong issue. Para masubukan nating sagutin yan, kailangan nating i-zoom out. Tingnan natin yung mas malaking picture, yung mga posibleng koneksyon sa likod ng lahat ng ito. So, heto yung mga lumabas sa mga report. Yung mabilis na paglago raw ng Prime Water na ganap noong yung kapatid ng may-ari ay yung sekretaryo ng DPWH. Take note, yung ahensya na nag-oversee sa mga water district, yung LWUA, nasa ilalim din ng DPWH. Kaya para sa mga kritiko, lumalabas na may potential conflict of interest dito. Pero sa gitna ng lahat ng yan, hindi naman lahat tumatahimik lang. May mga lumalaban. May mga local government at water districts na sinusubukang ipaglaban yung karapatan nila. Isang paraan para lumaban ay yung performance bond. Ano to? Para siyang insurance. Kapag hindi tumupad yung kumpanya sa kontrata, dapat makukuha to ng water district. Ang problema,
Sa 77 partners, 41 sa kanila, mahigit kalahati, ay bigo raw nang makuha yung bond na to. So, anong nangyayari kapag sinubukan nilang i-terminate yung kontrata? May isang pattern daw na paulit-ulit. Unang hakbang, mag-file ng termination yung LGU. Pangalawa, dadalhin ng prime water sa korte. At pangatlo, madalas daw nakakakuha sila ng TRO o Temporary Restraining Order. Ang epekto? Hinto lahat. Hindi makakagalaw yung local government. Pero, may good news. Kamakailan lang sa San Fernando, Pampanga, nabasag yung pattern na yan. Ibinasura ng korte yung hiling ng prime water para sa TRO. Isang malaking panalo yon para sa kanila doon. Kaya dahil sa lahat ng ito, sa mga utang, sa mga pangakong napako, sa mga laban sa korte, lumalakas na ngayon yung panawagan. Hindi na lang pagbabago ang hinihingi, kundi tunay na accountability. Tunay na pananagutan. At para sa ilan tulad ni Representative Reneco, kulang na yung usapang contract lang. Sabi niya kung walang kasong kriminal, damage control lang yan, hindi raw yan tunay na hustisya. Ang gobyerno daw, nagiging tagapamahala na lang ng abuso. So nandito na tayo sa punto na yung usapan, hindi na lang basta breach of contract. Lumalalim na siya, papunta na sa posibleng investigasyon para sa mas mabibigat na bagay, tulad ng fraud at bad faith business practices. Kaya maiiwan sa atin yung tanong na to, kapag ang isang serbisyong pampubliko, tulad ng tubig, ay naging pribado, sino ba talaga ang nagbabayad kapag pumalpak ang sistema? Yung mga subcontractor ba? Yung gobyerno? O sa huli, tayong mga ordinaryong mamamayan?